November 11, 2023. Ano ang sagutin ko lang yung tanong mo na ano ang masasabi ko sa low carb. Ah, sa aking experience, no, hindi naman kasi ako 100% naglo-low carb. Kumakain ako ng rice. Diba, sinabi ko na, pinakita ko naman sa'yo na kumakain ako ng rice. Meron lang akong araw na ayaw ko talagang kumain ng rice kasi parang busog na busog ako. Kasi may personal experience at saka personal observation, personal research, lahat na to, no? Kasi meron akong kilalang tao na kumakain siya ng rice, magwa 100 na siya, nakikita ko lagi, no? Active pa siya, wala siyang sakit, na lagi siya gumagawa pa siya, nasa karinderya pa sila, no? May konting karinderi sila, pero may edad na siya. Kumakain ng rice, nakikita ko nga kumakain ng rice eh. Pag kumakain siya, nakikita ko eh. Personal kong nakikita, no? Personal ko rin na observation ko, no? Healthy naman siya, wala siyang sakit. Hanggang ngayon, wala pang sakit Hindi porket hindi ka kumain ng rice, hindi porket kumakain ka ng rice, di ka na maging healthy. Kailangan moderate ang pagkakain mo. Hindi marami, yun lang ang masama. Kasi, papakita ko sa iyo, nasa top 10 healthiest country in the world is, as of 2023 to Number 1, Spain. Number 2, Italy. Iceland. Number 4, Japan. Sweden. Australia. Switzerland. Norway. Singapore. Canada. Ito top 10 healthiest countries in the world. Makikita mo rito, no, na ang Japan kumakain sila ng rice, 'di ba? Kumakain sila ng rice. Singapore kumakain din, 'di ba? Yung Spain kumakain din. Kanila nga yung paella, yung Italy, mga pasta, ganon. Kaya hindi ako 100% naglo-low carb. Kasi personal kong nakikita sa mga mata ko, no, na talagang umabot ng magwa 100 na, umabot ng 100 plus, pero kumakain ng rice. Kailangan balanced diet, yun ang tama. Balanced diet talaga. Pag sinabing balanced diet, may rice ka pa rin, may prutas, may gulay, yun ang tama. I-check mo lahat ang mga pagkain nila. Italy, 'di ba yung Italy pasta, tsaka Pilipino tayo eh. Parang nauumay naman ako na na hindi kumain ng rice. Sinusubukan ko minsan, pagka talagang full ako, busog na busog ako. Ang ginawa ko, nagba-black rice ako, pinalitan ko yung white rice ko sa black rice kasi mas effective. Nakikita ko rin sa iba, yung lahat ng mga nakikita ko nagba-black rice, maliit yung tiyan niya. Pero taon na yun. Taon na nilang kinakain yan, yung black rice. Mahal nga lang. Kaya, hindi rin ako lagi nakakapag black rice, lalo na sinasadya ko pa para bilhin yun eh. Wala naman kasi yan sa tinda, wala rin dyan kahit saan. Yun. Kung yun ang tanong mo, no, na dapat bang hindi talaga kumain ng tinapay, hindi talaga kumain ng rice or pasta para maging healthy, sa akin personal, kung ako yung tinatanong mo kasi ito na nga, napatunayan na nga dito, no, nasa top 10 healthiest countries in the world. Di ba? Canada, kumakain sila ng tinapay. Japan, kumakain ng rice. Andito naman sa mga bawat bansa, Spain, kumakain din ng rice yan eh. Andito naka-specify iisa-isahin ko yan kasi matagal itatopic yan eh, kung ano mga pagkain nila. Makikita mo naman na bakit nasa top 10 sila pero kumakain sila ng rice. Ibig sabihin, yan ang ay nagpapatunay na hindi mo kailangan tanggalin yung rice para maging healthy ka. Pero kung may sakit ka, sabi nila kasi hindi naman ako naglo-low carb eh. Sabi ng mga nakikita ko sa post sa FB na naglo-low carb, natanggal yung sakit niya. Yun ang mas madali daw matanggal ang sakit. Meron naman ako sa kabilang FB, sa FB rin, nakita ko rin na
Tinanggal niya lahat, low carb, tapos kasi kailangan applicable din sa'yo yung pagda-diet mo. Tinanggal niya lahat, pasta, tinapay, lahat ng matamis, 'di ba? Nagiging sugar 'yan. Pero na-comatose siya, 'di ba? May nagkasakit na gano'n. Kaya ako dito na lang ako sa balanced diet na may rice din. Hindi ko kailangan tanggalin yung rice na para maging healthy. Yun ang mas gusto kong pag-aralan. Kasi mas masarap naman kumain talaga ng may rice, to be honest. So, wag na tayo magplastikan, no? Ako nasasarapan ako kasi yun naman, mula bata ka pa kinakain mo yung rice, tapos bigla mo na lang sasabihin, ayaw mo na yung rice, diba? Pero kung gusto mo talagang pumayat, kasi personal observation ko to, no? Huwag ka mag-rice ng ilang linggo, makikita mo, bigla ka, hindi mo kailangan mag-exercise, bigla kang papayat. Wala kang ira-rice. Kung yun ang ano mo, motivation mo, pwede rin. Pero dadamihan mo yung, ano mo, yung protein mo. Kailangan pa rin. Kasi hindi ko pa talaga na-experience yan 100% low carb, kaya hindi ko masasagot, no? Hindi ko, ang makakasagot lang yan, yung nag 100% low carb. Pero, may nangyari na, delikado, no, na talagang nag 100% siya na wala yung pasta, wala yung tinapay, wala yung rice. Pasta kasi ano yan, carbo yan, di ba? Nawala lahat yan sa kanya. May nangyari na nagkasakit siya na yung ang epekto daw noon, sabi nila biglang sumakit ang ulo niya, tapos nagsusuka siya. Hindi ko alam kasi hindi ko nagawa yun, mag low carb ng 100%. May araw lang ako na hindi ako magra-rice, pero hindi araw-araw hindi ako magra-rice kasi hindi ko kaya rin yun dahil masarap may rice, no? Yung ulam mo, hindi, parang hindi, nakakaumay Hindi ko kaya yon. Yun ang sinasabi ko. Kasi, nag-research na ako, according sa research ko, etong mga bansa na to, nagkakain ng rice, pero healthy sila, di ba? Kaya nga, to all Filipino, kaya lang naman tayo, nasa top unhealthy country tayo, sa in Asia, no, top 10. Kasi, sa Pilipino maraming may bisyo. Hindi naman pala bili ng prutas, hindi rin pala kain ng gulay. Tanungin mo sa mga bata, ayaw na kumain ng gulay. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat sa all school, dapat ma-implement na yung pagkain ng gulay sa lahat ng estudyante. Matutunan nila yung kainin kasi yan talaga nagpapa-healthy sa katawan. Kasi pag nasanay mo, hanggang pagtanda mo na yan. Ganon. Kaya tayo naman nasa top 10 unhealthy country in Asia. Naka-indicate tayo doon. So, ibig sabihin, ang bansa natin hindi healthy. Kaya, dahil mas priority ng Pinoy yung bisyo, yung sigarilyo, sugal, inom ng alak, diba? Inom ng alak. Kaya nga, sabi ko, to all student, lalo na yung bata para sa next generation, tutukan nyo. Ngayon na sasabihin talaga ng teacher, lahat ng ikot sa bahay, di ba? Na hindi nila dapat gayahin. Kaya nga may tropang 1, 2, 3. Nasa tropang 1 sila, di ba? All student, naka-automatic sa kanila. Sa tropang 1, ang all student, na ibigay yung priority. Sa benefits, priority rin magbago sila. Kaya to all complicated tropa and all my real believers, pag nagbibigay ka sa estudyante, tapos, nakikita ni complicated na magulang niya, no? Bago mo ibigay yung binibigay mo, sabihin mo sa kanya na, kaya mo binibigay yan kasi priority silang magbago. Ganun. Kasi ako nga, hihingi lang ng load ang anak ko. Payagan ko mag-load, luludan ko siya. Pero sasabihin ko sa kanya, may kapalit yun. Sasabihin ko sa kanya, binayaran kita para magbago ka binigyan kita ng load. Ganun din ang sasabihin nyo dyan sa mga estudyante, sa mga bibigyan nyo, sa mga diba 2 and 3 empleyado yan makulay tropa. Yun din ang sasabihin mo, may real believers na employer or sa government.
Kaya niyo binigay itong benefits na to dahil you are commitment, dapat may commitment kang magbago ka. Priority ka magbago. O binigay ko to sa'yo, itong benefits na to, pero committed ka na magbago ka. Yun nga sinasabi ko. Kaya nga sa bawat pamilya, bawat pambahay, di ba sabi ko, yung nanay mo na sugarol, sabihin mo, ito, ibibigay ko sa'yo to, magpag-usap kayo, no? O nanay mong inom ng alak, o tatay mo, bibigyan kita, pero ang kapalit niyan, titigil mo yung alak mo. Hindi pwede yung ganon na tinotolerate mo. Di ba sabi ko wala kang ibibigay sa mga taong ayaw magbago, complicated tropa, siya pa magbibigay sa'yo, magsuot ka ng ganito. Kung anong option ka, tropang 1, 2, 3, or makulay, tropa. Ikaw siya pa magbibigay. Ayaw niya magbago, itaya siya, ganun yun. Ayaw niya magbago, wala ka ibibigay. Yun ang kung sa pagkain, bigyan mo. Pagkain yun, di ba? Patikim benefits nga tayo eh. Yan, yun sinasabi ko sa ipag-shopping mo, iyan mo, yan. Pero ito tolerate mo para pangsugal niya, pang inom ng alak. Ba't mo siya bibigyan? Pang sugal at pang alak, pang bisyo. Wala kang ibibigay. Okay? Yun lang, hanggang dito na lang ang aking video. Trabaho ang ibigay mo. At kung talagang di maawat, di ba? Kung gusto mong magbago ang pamilya mo, dalhin mo sa rehabilitation center. Mag-stay siya ng 2 taon doon. Nakakulong siya. Or, dalhin sa abroad para magsawa, 'di ba? Malaki ang sahod. Bigyan ng trabaho, hindi bigyan ng pera. Ang sabi ko, paki-memorize, bigyan ng trabaho na siya mismo yung magsisikap. Hindi yung binibigyan mong inaabot-abot lang. Kasi nagiging idle yung mind, hindi busy, tas pabisyo-bisyo lang. 'Di ba? Kung ang tanong mo pala, meron pala nagtanong sa akin ito, no? Sure ho ba na kapag umiinom ng alak ay mamatay? Totoo yun. Kasi may mga kakilala na kaming ganun na after a year, talagang araw-araw siyang inom ng alak, madalas siyang inom ng inom, talamak. After a year, talagang namatay. Kaya kung gusto mo talagang maaga kang mamatay, maaga pa lang uminom ka na ng alak. Actually, meron nga kaming kausap minsan nakatambay siya. Aga pa lang, nagre-red doors na yan. Inom-inom siya gano'n. Sa hapon, pagkatapos niya magtrabaho, inom-inom pa rin. Kasi sabi niya, ang motivation naman daw niya, gusto niya mamatay ng maaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, no, hindi mo dapat pakailamer. Huwag mo daw pakailaman si complicated, no. Kasi kung ang goal niya, magpakamatay ng maaga, wala tayong magagawa. Kaya ako ang goal mo, mabuhay ng matagal, tatanggalin mo yung bisyo mo. So, yan yun. Kaya nga mahirap sawayin sila eh. Kaya nga sa estudyante ka magturo. All student, doon po ila i-implement. Pinaano ko na, ewan ko lang kung nagaganap na ngayon sa all school. Dapat sa all school, bata't matanda, kasi yon yun ang dapat i-educate. Araw-araw siya pupunta sa school eh. Tapos araw-araw dapat bawat teacher lumalabas sa bunganga niya yan na nire-remind. Syempre pag paulit-ulit, 'di ba? Subukan mong paulit-ulit, 'di ba? Pagka ikaw na nag-iisa. Kasi personal kong experience 'yan eh. Paulit-ulit yung ka-office mate ko. Lagi niyang binabanggit sa akin eh. Hinihinggit niya ako sa bill niya sa kuryente niya na 100 plus ata yun. Dahil wala nga daw siyang gamit. Tapos, kahit ilaw lang, tsaka electric fan, yun lang. Lagi niya sinasabi yung paulit-ulit. Tapos hindi lang once, talagang paulit-ulit, maraming beses. Pero nung dumating ang time na nagipit ako, naalala ko siya. Siya tuloy yung naalala ko. Kaya nga, to all student, to all school and to all teachers, paulit-ulit lang po. Paulit-ulit nyo lang i-remind ang estudyante na huwag gayahin yung pamilya niya na may bisyo dahil sila yung gagawin na new version. So, kaya nga tinawag na tropang 1, 2, 3, tropang 1 sila, priority sila magbago, priority rin silang bigyan ng benefits. Kaya to all my real believers and all complicated tropa na ayaw magbago pero nagbibigay sa school, di ba rich lang naman yon, to all rich.
Ah, yun ang sasabihin mo to all rich. Binigay mo yan dahil priority sila. Gusto mo silang magbago na huwag kang gayahin. Kailangan na sasabi mo yan directly. Sabihin mo. Sabihin mo, kasi sabi ni Erwina, ang bibigyan ko lang daw lahat ng possible na pwedeng magbago. Hindi yung matanda na pinipilit baguhin. Magpo-focus sa possible na pwedeng magbago sa future. Kasi sila nga yung pag-asa ng bayan na pangkalahatan, 'di ba? Pangkalahatan kasi tayo, hindi naman tayo yung pang-individual na isang tao lang yung gusto mong magbago. To all. Kahit wala ka na rito sa mundo, 'di ba? Ang mahalaga, yung susunod na next generation mo na bago. Yun lang. Hanggang dito na lang aking video. See you on my next video. Bye!